Sino? Kamusta po kayo? Yung mga nakaupo dito, kanina pa kayo dyan, di ba kayo naiinitan? Yung mga nakatayo po dito, ayos lang ba tayo? Mga bata! Dito po sa kaliwa, ayos lang. Yung mga naiinitan po mga nanay, tatay po natin, okay lang po sumilong ng konti. Kung naiinitan, baka sobrang init na po ng ulo ninyo. Opo, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Talagang nakakataba ng puso lahat ng mga binulong nyo sa amin kanina, at hindi lang bulong, kundi lahat ng mga sinisigaw nyo kanina. Maraming salamat po talaga. Tuwing nandito po kami sa inyo, napakainit na inyong pagtanggap. Maraming salamat po. Ano nyo kanina, paggising ko, hindi ko lang kung nangyari na po ito sa inyo. Paggising ko kanina, nag-stretching po ako. Pag-stretching ko, biglang pinulikat yung binti ko. Ano nangyari sa inyo? Ang bigat ng ulo ko, siguro sa pagod na rin po. Medyo parado yung ilong. Kaya aminin ko po sa inyo, kwento lang po ako. Nung nagising ako mga alas 7 ng umaga, yun nga po, pinulikat ako. Bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko, baka prangkaso na to. Sabi ko, baka hindi muna ako pumasok ngayong umaga. Sabi ko, mamayang hapon na lang ako para makapagpahinga ng konti. Tinignan ko yung cellphone ko, binuksan ko yung kalendaryo, nakita ko yung schedule namin sa Paseo de Animales sa Santolan. Sabi ko, nako, hindi talaga pwede, kahit masama pakiramdam ko, pupunta ako. Kaya nag-request na po ako na una na po ako magsalita at hihingi po ako ng konting pasensya ninyo at pangunawa. Pagkatapos ko po magsalita, magpapaalam po muna ako. Yung mga importanteng mensahe, hayaan ko na po na si Vice Mayor Dodot at si Kong Roman ang magkwento po sa inyo. Okay lang po ba yun? Maraming salamat po. At alam nyo, totoo naman, ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod Pasig. Ang layo na ng narating natin mula Santolan hanggang sa iba pa nating barangay. Noong 2019, sumigaw tayo ng iba naman. Pinaglaban natin ang pagbabago na tunay, hindi mababaw. Pinaglaban natin ang tunay na pangmatagalan at hindi panandalian. Pinaglaban natin ang pagbabago na malalim at hindi yung basta pagbabago lang ng pangalan o mukha ng mayor. Ngayon, sa lungsod natin, hindi na po uso yung sistema ng takutan at palakasan. Una po naging pinakasimbolo ng Pamaskong Handog, yung Pamaskong Handog po natin, naging simbolo ng pagbabago po natin dito sa ating lungsod. Nakatanggap na tayo ng Pamaskong Handog. Alam niyo po ba kung bakit natin ginawang ganun yung estilo ng Pamaskong Handog? Di ba nagbabahay-bahay po tayo? Dati dadaan sa samahan, lab organization, homeowner association. Pag malakas, siguradong meron lahat. Pag hindi masyadong malakas, makakalahati lang. Pero pagkaaway o hindi gusto yung samahan, ano po mata? Wala. Wala, Mayor. Ayaw po natin yan. Wala. Yung pamasungan doon, kaya po natin ginawa na ganyang estilo. Una, siyempre, para masaya tayo tuwing Pasko, pandagdag sa Noche Buena. Pero, higit pa ron, yung totoong ibig sabihin yan, ito po ay simbolo sa mas malawakang pagbabago, sa mas malalimang pagbabago na pinatupad natin at pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig. Dati, pag nag-iikot-ikot po kami ni Kong Roman, maraming bumubulong po sa amin, sasabihin, di ko, Kong, pasensya na, susuportahan namin kayo, pero secret lang, sabihin sa amin na gano'n. Madalas po yun nangyayari. Kasi daw may scholar na anak, may kamag-anak sa City Hall, may kapatid sa barangay, ayan, diba? Medyo kinakabahan sila pag nakikitang kasama kami. Ayaw mapicturan na kasama kami. Tinapos na natin yung ganyang klaseng sistema sa lungsod ng Pasig. Tinapos na po natin yan. Sobrang pamumulitika sa lahat ng... Wala na pong ganyan ngayon. Ngayon, pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. At higit pa dito,
Pinaglaban natin ang matinding pagbabago sa loob ng City Hall mismo. Yung sa procurement, yung sa bidding. Ngayon, bilyon-bilyon yung natitipid natin. Alam niyo kung bakit? Yung pinakamalaking tinanggal natin dyan, yung kickback. Nung una po, nagtatanong yung mga nanalong kontratista sa LGU natin, di ba? Pag may mga project, may bidding. May kita niyo naman, di ba? May mga project tayo dito, nakapasking naman po yan kung magkano yung kontrata. Alam niyo, noong 2019, nung unang award ng mga kontrata na ako na po yung mayor, nagparating ng mensahe yung ibang mga kontratista. Tinanong nila, magkano yung porsyento ni Mayor Vigo? Sabi gano'n. Siyempre sinabi ko, wala, zero. Gawin nyo na lang, sa susunod na mag-bid kayo, ay okay na yan, kung mataas yung bid nyo ngayon, kasi akala nyo may kickback. Wala namang masama dyan. Basta zero yung kickback natin ngayon. Pero sa susunod, sabi ko, 2019.1, sa susunod, ibawas nyo na lang sa presyo ng bid nyo. Ibig sabihin, kung 10 million, yung approved budget of the contract, kung kaya gawin ng 8 million, mag-bid kayo ng 8 million kasi wala na kayong bibigay ngayon sa mayor. Billion ang natitipid natin na dating nabubulsa. Nagpupunta lang sa mga kickback. Pero ngayon, andito na tayo sa punto na kailangan hindi lang manatiling sa papel yan na may savings tayo o lumaki yung budget natin, lumaki yung pondo natin. Kailangan maramdaman ng taong bayan. At alam ko naman po, nararamdaman natin yung mga programa. Habang nag-iikot po ako kanina, ang daming sumalubong sa akin na scholar ng lungsod ng Pasig. Meron po ba kayong kamag-anak na scholar ng Pasig? Diba, halos lahat tayo, may kahit isang kamag-anak na scholar. Baka pinsan natin, pamangkin natin, di ba? Kasi dati nasa 11,000-12,000 ang scholar, ngayon nasa 25,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Mamaya, ikukwento ni Vice, pati yung pag-asa scholarship program natin, yung mga improvement na ginawa natin sa PLP, yan po. Ngayon lumalaki yung mga programa natin. Na hindi nga tayo nagtaas ng buwis. Sa totoo lang, sa tricycle po natin ngayon, sa Toda, kanina may dumaan na ex-Toda. Sa mga Toda natin ngayon, dati, daming pati yung mga huli, kung ano-ano huli, para lang maabot ng toro yung kota nila. Ngayon po, pati yung renewal nila ng prangkisa, libre na. Pati yung plakad, libre na. Libre na sila ng ating pamahalaan. Sa Ari-Ari Store, pagka walang 250,000 yung kinikita sa loob ng isang taon, hindi na rin na. Dati, may mga naabutan po ako. May naman po. Pawis. Wala po ako sige. Okay lang po yan. Dati, may mga napupuntahan na sa Ari-Ari Store, tinitingnan ko yung business permit nila. Umaabot ng 8,000, 10,000. Minapuntahan pa nga ako, 20,000 yung inassess sa kanila para sa business permit. Ang ginawa po natin ngayon, pag sari-sari store, walang 250,000 yung kinikita. Basta kailangan nagtitinda lang sila ng iodized salt. Kasi para sa mga kabataan yan, libre na po yung business permit nila. At bukod pa dyan, yung mga programa natin, palaki ng palaki. Local senior pension, yung tulong sa persons with disabilities, isa po tayo sa unang nagbigay ng allowance sa mga solo parents at marami pa pong iba. Iba ko kwento sa inyo mamaya ng ating Vice Mayor at Congressman. Panghuli na lang po, alam niyo noong 2019, kami lang po ni Kong Roman yung nagilikod. Kami lang yung magkasama. Kami lang yung magkasama na naupo. Marami pa rin tayo nagawa. Abutan pa nga tayo ng pandemya. Pero pandemya, hindi po tayo nagpabaya, di ba? Pati lahat ng pwedeng ibigay na tulong, ginawa po natin. Hanggang 8,000 pesos para sa mga pamilya Pasigeno, ginawa po natin. Pero siyempre, hindi tayo pwedeng magtapos sa ayuda. Wala naman yumaman dahil sa ayuda. Wala naman buhay na nagbago dahil sa ayuda. Hindi tayo pwede magtapos doon. Kailangan may mga pangmatagalang proyekto, gaya ng scholarship at iba pa. Pero noong 2022, ay mas lalo pang gumanda ang sitwasyon sa lungsod ng Pasig. At kung mapapansin po ninyo, mula 2022, medyo bumilis yung paglarga ng mga proyekto natin sa lungsod ng Pasig. Yung mga ibang gusto natin gawin noong unang term, kasama na rin yun dahil sa pandemic, pero minsan may mga gusto tayong gawin, pero may mga humaharang. Sa totoo lang po. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga hindi lang kakampi,
binigyan niyo po ako ng mga matitibay na kasangga. Yan po si Vice Mayor Dodot Jaworski at ang mayorya ng Giting ng Pasig na nanalo po noong 2022. Kaya mas kumaan din po kahit papaano yung trabaho at mas mabilis po natin nagawa. Mas mabilis tayo naka-action, mas mabilis ang mga bagay-bagay dahil kasama po natin ang City Council. Ano, hirap po kung isipin niyo po, nasa sasakyan kayo, busman yan, o anong kotse, yung driver gustong dumiretso, pero yung katabi niya, yung nasa likod niya, gustong kumaliwat kanan. Ang hirap po. Baka madisgrasya pa yung driver na yun. Kailangan bilang isang lungsod, isa rin po ang direksyon natin. Wala na pong lugar sa ating pamahalaan para dun sa mga nanghihingi ng kickback, nanghihingi ng porsyento sa mga kontrata, mga naglalakad ng pogo, at sa mga tao na sumusuporta sa ganung klaseng, ganung klaseng kalakaran. Nung nag-apply sa akin ng mga konsehal natin sa Giting ng Pasig, yung unang-una ko pong tinanong sa kanila, bakit nyo ba gustong tumakbo para konsehal? Kasi sabi ko sa kanila, kung ang pakay ninyo, kung ang layunin ninyo, kung ang dahilan, kung ba't nyo gustong maging konsehal, ay para pakapalin ang inyong mga wallet, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Saka wala kayong mapapala dito, sabi ko sa kanila. Pero kung pareho tayo ng vision, pareho tayo ng direksyon, at pareho po tayo na gusto natin na ng malinis na pamahalaan at maayos na pag-gobyerno, pwede kayo sa Giting ng Pasig. Kaya sa dami na nag-apply, sa dami ng lumapit, ito po ang mga kasama natin ngayon sa Giting ng Pasig. Sana po ay diretso tayo. Huwag tayo pumayag dun sa mga gustong i-atras tayo dun sa mga lumang kalakaran o pabalik dun sa mga lumang kalakaran kasi mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran. Hindi po pwede. Kailangan patuloy ang pag-usad natin. Kailangan tuloy-tuloy, padiretso po tayo. Marami na tayong nagawa sa Pasig na dati sinasabi nila imposible. Pero ginawa natin posible dito sa lungsod ng Pasig. Sa tulong ni Congressman Roman, Vice Mayor Dodot at sa mga konsehal ng Giting ng Pasig. Marami na tayong nagawa, pero sa hinaharap, sa susunod na 3 taon, mas marami pa tayong magagawa. Maraming salamat, Barangay Santolan. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Maraming salamat. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Ang susunod ko nga po